King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1366. Ang nangungunang 10,000 races. Hanapin muna natin ang ilang mahuhusay na mapagkukunan ng time intent. Kung mauunawaan nating lahat ang time intent, ito ay magiging malaking tulong sa ating kabuuang lakas. Iminungkahi ni Xin Huang. Sa antas ng Ancient God, napakadaling makakuha ng pangunahing kaalaman sa time intent. Ngunit kung walang talento sa lugar na ito, ang isa ay hindi makakarating ng higit pa doon, at ang mababang antas ng time intent ay hindi masyadong kapaki-pakinabang sa mga Ancient God experts. Gayunpaman, hindi nagtagal matapos silang lumabas, isang malakas na divine sense ang lumabas mula sa malayo. Napanguso silang lahat. Hindi maganda. Hinahanap tayo ng grupong Yao God ng Silver Tiger. Natunton nila pabalik ang divine sense na ito sa pinagmulan nito at natukoy kung sino ito. Bagamat isa lamang itong ordinaryong rank 8 Yao God, kung napansin nito si Zhao Feng at ang iba pa, tiyak na ipapaalam nito ang ibang mga Yao Gods. Tara na. Nang walang ibang salita, pinili ng grupo na tumakas. Kamakailan lang ay niloko nila ang dalawang grupo ng Yao God sa pag-atake sa isang half-step na God Lord. Sa ngayon, tiyak na nalaman ng magkabilang panig ang katotohanan ng bagay. Kahit na hindi pa rin nila naiintindihan, sina Zhao Feng at Xin Huang ay nagnakaw mula sa treasury, kaya hindi sila pinabayaan ng Silver Tiger na Yao Gods. Kling. Klang. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay naghagis ng ilang tansong barya at pagkatapos ay itinuro ang isang direksyon. Si Xin Huang ay may kaunting pag-unawa sa kakayahan ng maliit na pas ang magnanakaw, kaya pinamunuan niya ang grupo sa direksyong ipinahiwatig. Sa katotohanan, ang Yao God na iyon ay nagpapatrolya lamang sa lugar. Ang Silver Tiger na Yao Gods ay dumanas ng matinding pagkatalo. Kung ang isang kaaway ay aatake sa oras na ito, sila ay nasa matinding panganib. Sa loob ng treasury ng Giant God Race. Ang mga magnanakaw na iyon. Paulit-ulit na bumantong hininga ang napakalaking silver na tigre. Ang grupo ay dumanas ng maraming pagkatalo, at ang tigre mismo ay nagdusa din ng matinding pinsala. Mas mahalaga ang mabilis na pagbawi. Sa sandaling ito, maraming malalakas na enerhiya ang nagsimulang lumapit sa kabangyaman, at dalawa sa kanila ay aktwal na nasa antas ng kalahating hakbang na God Lord. Mga tao. Ngumuso ang higanteng Silver Tigre. 3 sa 6 na figure na iyon ay ang mga miyembro ng koponan ng Ancient God JLC na nauna nilang hinabol. 6 na malalakas na aura ang agad na bumaba sa kaba ng Giant God Race, na naging sanhi ng kaba ng lahat ng Silver Tiger na Yao Gods, na kumikilos na parang nakaharap sila sa isang malakas na kalaban. Whoosh! Whoosh! Lahat ng Silver Tiger na Yao Gods ay lumabas at maingat na tinitigan ang 6 na tao sa hangin. Mga tao, marami kang lalaki sa tabi mo. Inaamin ko ang pagkatalo. Ang kabangyaman na ito ay sa iyo. Ang pick rank 9 Silver Tigre na ayaw na sabi. Nasa ilalim pa rin ng impresyon na gustong kunin ng mga taong ito ang kabangyaman. Ancient God JLC, ang mahinang ranggo ng rank 9 na tulad nito ay nagdulot sa iyo ng ganoong kalungkot na kalagayan. Hindi napigilan ng isang matanda na nakasuot ng dark blue na roba. Elder, may 2 grupo ng Yao God na nagtutulungan noon. Isang rank 9 Ancient God ang nagsalita para sa Ancient God JLC. Ang elder na ito ay isa pang kalahating hakbang na God Lord ng Ancient Soul Hall, Ancient God Destruction Flow. Nabalitaan na malapit niyang kaibigan ang Ancient God JLC noong kabataan nila, ngunit sa panahon ng isang secret exploration mission, nag-away sila dahil sa kayamanan at naging magkaaway. Dito ko naramdaman ang lokasyon ng Ancient God Seal. Nako, naantala ako ng 2 grupong Yao God na iyon at hinayaan akong makatakas ang grupo ni Xin Huang. Malungkot ang mukha ng Ancient God JLC habang hindi niya pinansin ang Ancient God Destruction Flow at kinausap si Yu Heng. Ipinikit ni Yu Heng ang kanyang mga mata at sinimulang igalaw ang kanyang mga daliri. Pagkaraan ng mahabang sandali, binuksan niya ang kanyang malalim na mga mata, ngunit nanatili siyang tahimik. Nakuha ko na ang ilang mga pahiwatig, ngunit hindi ko pa rin matukoy kung nasaan sila. Medyo nagulat si Yu Heng at naramdaman na may kakaibang nangyayari. Kung narito ang kanyang amo, naramdaman sana niya ang isang malalim na enerhiya ng destiny na nakakaimpluwensya sa mga kalkulasyon ni Yu Heng.
Patayin silang lahat. Huwag hayaang makatakas ang isang bakas. Biglang deklara ni Yu Heng, may ngiti sa kanyang gwapong mukha. Ang Ancient Soul Race ay bihasa sa soul daw. Kapag nilalamon nila ang mga kaluluwa ng kanilang mga kalaban, makukuha nila ang lahat ng kanilang nalalaman at nakita. Kung gusto mo ang kabangyaman, maaari naming ibigay ito sa iyo, ngunit kung matigas ang ulo mong pipilitin na salakayin ang aking pakete, hindi namin gagawing madali ang mga bagay para sa iyo. Agad umungal ang Silver Tiger, sumasabog ang katawan nito na may ganid at walang awa na aura. Ang iba pang Silver Tiger na Yao Gods ay lumitaw din na galit at handang lumaban hanggang kamatayan. Kung talagang nagsimula silang mag-away, tiyak na sila ang magdurusa. Ngunit sa puntong ito, wala silang ibang paraan maliban sa pagbabante sa mga tao. Kung ang mga tao ay umatake, sila ay magsasagawa ng isang pagpapakamatay na pag-atake. Ang mga banta mula sa Silver Tiger na Yao Gods ay nagdulot ng pag-aalinlangan sa mga miyembro ng Ancient Soul Hall. Kung hindi sila mag-iingat, ang pagpapasabog sa sarili ng isang peak rank 9 ay maaaring pumatay ng kahit isang kalahating hakbang na God Lord, at hindi nito isinasaalang-alang ang katotohanan na ang Ancient God JLC ay nasugatan na. Ang isang grupo ng mga langgam ay nagpaplano pa ring lumaban. Napangiti si Yu Heng habang humakbang pasulong. Anong balak niya? Ang Ancient God JLC at Ancient God Destruction Flow ay nalilitong nakatingin kay Yu Heng. Nakinig lang sila sa mga utos ni Yu Heng dahil sa kanyang tagapagtaguyod, ang God Lord Stellar Aspect, hindi dahil sa lakas ni Yu Heng. Si Yu Heng ay isa lamang rank 9 Ancient God. Kung hindi siya mag-iingat, may posibilidad na mapatay siya ng bigla ang pag-atake ng mga Silver Tiger na ito na Yao Gods. Ngunit sa sandaling ito, nagsimulang maglabas ng sinaunang enerhiya ang katawan ni Yu Heng na nagpasindik sa lahat ng mga sinaunang enerhiya ng bloodline sa paligid. Buzz. Swoosh. Nagsimulang umikot ang ginto at pilak na agos ng enerhiya kay Yu Heng, na lumilikha ng imahe ng isang Ancient God Demon. Kaagad, ang lahat ng dugo sa pilak na tigre na katawan ni Yao Gods ay sumailalim sa isang hindi pa naganap na pagsupil, na parang si Yu Heng ang kanilang ninuno. Halos lahat ng Yao Gods ay nagpatira pa sa lupa, ang kanilang mga katawan at kaluluwa ay patuloy na nanginginig. Tanging ang dalawang rank 9 Yao Gods lang ang nanatiling nakayuko habang nakatingin sila ng may gulat at takot kay Yu Heng. At hindi lang sila. Maging ang mga miyembro ng Ancient Soul Hall sa likod ni Yu Heng ay nakadama ng parehong walang katulad na malakas na pagsupil sa kanilang sinaunang bloodline. Kahit na ang kalahating hakbang na God Lords of Ancient Soul Hall ay nadama na hindi nila nagawang i-circulate ang kanilang bloodline ng Ancient Soul Race, hindi magawang i-convert ang kanilang mga katawan sa Ancient Soul Bodies. Ito. Anong bloodline ito? Namutla ang Ancient God JLC habang nakatitig kay Yu Heng. Kahit noong nakikipaglaban siya sa Giant God Race ay hindi niya naramdaman ang ganoong pakiramdam. Kung ito ang kaso, tiyak na nasa top 10 ang bloodline ni Yu Heng, at marahil nasa upper half. Ang nangungunang 10,000 races ay pawang-bawal na pag-iral ng Ancient Desolate Realm of Gods. Alin sa nangungunang 10,000 races ang nabibilang ni Yu Heng? Patayin sila. Tumahol si Yu Heng. Ang mga eksperto sa Ancient Soul Hall ay nataranto mula sa kanilang pagkatulala, at pagkatapos ay tumanggo sila at umalis. Pinigilan ng supremo at dominanteng bloodline ni Yu Heng, nahirapan ang Silver Tiger na Yao Gods na mag-isip ng paglaban, at kung nagawa nilang lumaban, ang kanilang lakas ay lubhang nabawasan. Sa huli, napatay ang lahat ng Silver Tiger na Yao Gods. Kinuha ng mga eksperto sa Ancient Soul Hall ang mga alaala mula sa kanilang mga kaluluwa. Mayroon tayong ilang impormasyon. Ilang araw na ang nakalipas, lumitaw ang grupo ni Xin Wuang doon. Isang rank 9 Ancient God ang nag-alok ng impormasyong nakuha niya, ngunit mayroon lamang kaunting impormasyon tungkol sa grupo ni Zhao Fang. Maghiwa-hiwalay at magpatuloy sa paghahanap. Ipaalam sa akin sa sandaling matuklasan mo ang anumang bagay. Walang pakialam na sabi ni Yu Heng. Itong kabangyaman. Itinuon ng Ancient God JLC ang kanyang tingin sa kabangyaman. Sa pagkapatay ng Silver Tiger na Yao Gods, ang kabangyaman na ito ay ganap na walang laman. Masyadong sayang ang simpleng pag-abandona sa gayong mahalagang kabangyaman. Sige. Bibigyan kita ng 15 minuto.
Sa sandaling sinabi ito ni Yu Heng, ang mga miyembro ng Ancient Soul Hall ay pumasok lahat sa treasury. Si Yu Heng ay nanatiling nakalutang sa hangin, nakatingin sa malayo na may malalim na iniisip. Makalipas ang 15 minuto, lumabas sa treasury ang mga miyembro ng Ancient Soul Hall. Kinuha ni Yu Heng ang ilang bagay na kailangan niya mula sa kanilang nasamsam, ngunit ang dalawang half-step na Godlord ay hindi nagreklamo. Matapos tumakas ng medyo malayo, huminto ang grupo ni Zhao Fang. Talagang maaasahan ang pasang ito. Dapat tayo ay patungo sa direksyon ng panloob na rehiyon ng Ancestral Legacy Treasury. Pinuri ni Ancient God Resplendence ang munting pasang magnanakaw. Walang gabi o araw sa Ancestral Legacy Treasury. Ang langit ay kulay abo at makulimlim, habang ang Divine Sense at paningin ay parehong nahadlangan. Bilang resulta, halos imposibleng matukoy kung anong direksyon ang pupuntahan ng isa. Ngunit sa kanilang pag-unlad, natuklasan nila na ang mga halaman na tumutubo sa kanilang paligid ay mas luma at mas luma. Nakikita pa nga nila paminsan-minsan ang mga mahahalagang halaman na halos 1 bilyong taon na. Kaya, inakala ni Ancient God Resplendence na papalapit na sila sa panloob na rehiyon. May gusali sa unahan. Biglang sabi ni Zhao Fang. Wala sa kanila ang nag-alinlangan sa mga salitang ito. Pagkatapos ng mahabang panahon kasama si Zhao Fang, nagkaroon sila ng kaunting pag-unawa sa mga kakayahan ng kanyang eye bloodline. Maaaring ang lugar na ito ay tahanan ng ilang pangkat ng Yao God. Ang Ancient God Thundermount ay haka-haka. Isa itong gusali ng Heaven's Legacy Race. Kinailangan ni Zhao Fang na suriin ang gusali ng ilang oras bago makarating sa konklusyong ito. Heaven's Legacy Race. Gulat na sigaw ng iba. Paano magkakaroon ng gusali ng Heaven's Legacy Race sa dimensyong ito? Ang mga ordinaryong miyembro ng Giant God Race ay nasa ilalim ng impresyon na ang Ancestral Legacy Treasury ay itinatag ng Godlords of the Giant God Race. Lahat, sa katotohanan, ang Ancient God Seal ay aksidenteng natuklasan ng mga ninuno ng Giant God Race. Nang maglaon, ginamit nila ito upang i-unlock ang dimensyong ito, at pagkatapos ng maraming henerasyon na maipasa, ang lugar na ito ay nakilala bilang Ancestral Legacy Treasury. Inihayag ni Xin Huang ang sekreto na tanging ang Giant God Race Godlords lang ang nakakaalam sa grupo. Ang Ancient God Seal ay konektado sa Heaven's Legacy Race. Dahil ito ang nangyari, makatuwiran lamang na ang dimensyong ito ay konektado din sa Heaven's Legacy Race. Ipinabalitang hinati ng Heaven's Legacy Race ang pangunahing pamana nito sa hindi mabilang na mga sangay ng iba't ibang laki, na nakalat sa Fan Universe. Ang dimensyong ito kaya ay isa sa maraming sangay ng mana ng Heaven's Legacy Race. Ang Ancient God Cheng Yun ay haka-haka. Kung ito talaga ang nangyari, ang lugar na ito ay walang alinlangan na isa sa napakataas na antas ng mga sangay ng mana ng Heaven's Legacy Race. Hindi rin ako sigurado dito. Nang tanungin ko ang tanong na ito ng isang ninuno ng Giant God Race, kahit na siya ay hindi nakapagbigay sa akin ng matatag na sagot. Umiling si Xin Huang. Ang grupo ay nagsimulang dahan-daang lumapit sa gusaling ito ng Heaven's Legacy Race. Una, ang pamana ng Heaven's Legacy Race ay lubhang nakatutokso. Maaaring baguhin ng maraming kakayahan ng Heaven's Legacy Race ang kapalaran ng isang buong paksayon. Pangalawa, lahat sila ay interesadong malaman ang pinagmulan ng dimensyong ito. Walang alinlangan na ito ay isang napakataas na antas ng dimensyon. Kahit isang kalahating hakbang na Godlord ay medyo pinigilan dito. Ang buong dimensyon ay medyo kakaiba din. Lahat ng Yao Gods ay napakahusay sa time intent, at ang maraming resources ay pangunahing nakatuon din sa time intent. Isang napakalaking metal na gusali ang mabilis na lumitaw sa harap ng grupo. Mio. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay biglang nagsimulang kumpas kay Zhao Fang. May panganib. Nanlamig ang mukha ni Zhao Fang. Hindi ba't ang munting pas ang magnanakaw ang gumabay sa kanila rito? Bakit ngayon lang nito binanggit ang panganib? Agad na ipinaliwanag ng maliit na pas ang magnanakaw na dinala sila nito sa direksyong ito, ngunit hindi sa balak na pumasok sa gusaling ito. Naghanda si Zhao Fang na ihatid ang mensahe ng maliit na magnanakaw na pusa sa grupo, ngunit biglang sumigaw ang Ancient God Cheng Yun. Iyan ang Moonlight Sky Bamboo.
Narinig ko na ito ay isang mapagkukunan ng oras ng paglilinang na tumatagal ng hindi bababa sa 2 bilyong taon upang lumago. Sa isang sulok sa loob ng gusali, posibleng makakita ng isang bamboo shoot na kumikinang na may puting liwanag. Nang itinoon nila ang mga mata sa halamang ito, naramdaman nilang parang dinala sila sa ibang espasyo at oras. Narinig ko na ang Moonlight Sky Bamboo ay naglalaman ng isang napakadalisay na diwa ng oras. Isa ito sa pinakamahusay at pinakamahalagang kayamanan para sa pag-unawa sa time intent. Matapos itong ubusin, mapapabuti pa ng isa ang kakayahan ng isa na direktang maunawaan ang time intent. Ang ganitong uri ng maalamat na time intent na mapagkukunan ay isang bagay na pangarap lang ng lahat ng taong nagal-inang ng time intent. Sa labas ng mundo, ito ay magiging hindi mabibili ng salapi. Ilang milyong taon na ang nakalilipas, may balita na ang kayamanang ito ay lumitaw sa isang tiyak na bahagi ng ancient desolate realm of gods. Ang time intent cultivator mula sa mga nakapalibot na zone ay sumugod lahat sa lugar na iyon, at maging ang mga godlord ay personal na kumilos. King of Gods, Kabanata 1367. Isang hindi maiiwasang sagupaan ng mga kaaway. Moonlight Sky Bamboo. Nagkatinginan ang lahat sa gusali ng Heaven's Legacy Race. Maging si Zhao Feng ay labis na natukso at nakalimutan ang tungkol sa panganib na binanggit ng maliit na pas ang magnanakaw. Ang ordinary time intent cultivation resources ay naglalaman lamang ng kapangyarihan ng time intent, ngunit ang Moonlight Sky Bamboo ay naglalaman ng time essence, isang tunay na kayamanan sa time intent cultivation resources. Pagkatapos ubusin ang mahalagang halaman na ito, maaaring dahan-daw ang pinuhin ng isa ang time essence, na magpapataas sa kahusayan kung saan naiintindihan ng isa ang time intent. Bukod dito, nabalitaan din na maaaring mapataas ng Moonlight Sky Bamboo ang kakayahan ng user na maunawaan ang time intent. Ito ay isang mapagkukunan na maaari lamang pangarapin ng mga nagsasaka ng time intent. Bagamat silang lahat ay tinukso ng hindi kapanipaniwalang mahalagang kayamanang ito, wala sa kanila ang nang-ahas na kumilos ng walang ingat. Batay sa nakaraang karanasan, anumang lugar na may mahalagang kayamanan ay may katumbas na panganib. Walang sinasabi kung anong hindi kilalang panganib ang naninirahan sa gusali ng Heaven's Legacy Race kung saan matatagpuan ang Moonlight Sky Bamboo. Maingat na lumapit ang grupo habang pinagmamasdan ang kanilang paligid. Walang kakaiba. Nang hindi napansin ang anumang kain na hinala pagkatapos suriin ang lugar, nagsimula silang kumilos ng mas mabilis. Ngunit bago sila makalapit sa loob ng 100 talampakan mula sa gusali ng Heaven's Legacy Race, bigla nilang naramdaman ang isang napakataas na antas ng time intent na dumidiin sa kanila. Anong malakas na pagsupil? Nagulat na sabi ni Ancient God Resplendence. Ito ay dapat ang time energy na inilabas ng Moonlight Sky Bamboo. Tuwang-tuwang sabi ng Ancient God Cheng Yun. Ang Moonlight Sky Bamboo ay isang kayamanan para sa paglinang ng time intent at napakataas ng antas. Dahil sa katotohanan na ang lahat ng mga mapagkukunan sa lugar na ito ay napakaluma, hindi na ito kakaiba sa lahat na ito ay naglalabas ng napakataas na antas ng enerhiya ng oras. Siyempre, may isa pang dahilan. Wala sa kanila ang ganoong kasanayan sa time intent. Ang pagsupil ay magiging mas mahina kung hindi. Sa pagpasok sa gusali ng Heaven's Legacy Race, wala pa rin silang napapansing kakaiba, kaya lalo silang naging matapang at dumiretso sa Moonlight Sky Bamboo. Gayunpaman, habang papalapit sila, ang pagsugpo sa time intent ay tumaas sa mga antas na walang katotohanan. Para bang ang espasyo ay naging makapal at malapot na paste na lubhang humahadlang sa lahat ng kanilang mga galaw. Ngunit ito mismo ang nagpahiwatig kung gaano kataas ang kalidad nitong Moonlight Sky Bamboo. Ang grupo ay 10 talampakan lamang mula sa Moonlight Sky Bamboo, ngunit ang pagsulong ng 1 pulgada pa ay aabutin ng napakalaking oras. Sa sandaling ito, may napansin ang kaliwang mata ni Zhao Feng na kakaiba. Mag-ingat. Agad na nagbabala si Zhao Feng, ngunit ang kanyang boses ay lumabas sa kanyang bibig ng napakabagal. Bago pa niya matapos ang pagsasalita, 3 malabong kislap ng puting liwanag ang lumabas mula sa loob ng gusali. Swoosh swoosh. Sa isang iglap, ang 3 ilaw na iyon ay lumapit sa grupo ni Zhao Feng nang may kahanga-hangang bilis. Dahil sa pagsugpo sa time intent, naging imposible para sa grupo na mag-react, hindi man lang mag-deploy ng mga depensibong hakbang.
Boom! Bang! Ilang tinik ng liwanag na kasing kapal ng braso ang sumabog patungo sa kanilang kinatatayuan. Sa kabutihang palad, ang mga pag-atake na ito ay hindi ganoon kalakas, kaya hindi sila nakaranas ng nakamamatay na pinsala. Gayunpaman, kung patuloy silang mananatili sa Moonlight Sky Bamboo, wala silang kakayahang mag-counterattack, at madaragdagan ang kanilang mga pinsala hanggang sa hindi na sila makayanan pa. Nagsimulang lumayo ang grupo sa Moonlight Sky Bamboo. Ano yan? Mukhang wala silang masyadong mataas na paglilinang, at ang kanilang mga pag-atake ay hindi masyadong malakas. Kung hindi, tapos na tayo doon. Habang lumalayo ang grupo ni Zhao Feng sa Moonlight Sky Bamboo, humina ang time-intense suppression. Nakatitig ang lahat sa tatlong espiritual na katawan na lumulutang sa kanilang mga ulo. Ito ang tatlong natatanging Yao Gods, halos kasing laki ng isang ordinaryong tao, ngunit ang kanilang mga ekspresyon ay mabagsik. Ang kanilang mga mata ay tatsulok at mayroon silang mahahabang tainga, na ginagawa silang parang maliliit na demonyo. Wala silang mga paa, ang kanilang mga katawan ay lumulutang lamang sa hangin. Mga tao, mamatay. Ang tatlong Devil Yao Gods ay tumitig sa grupo ni Zhao Feng at sinimulan ang kanilang pag-atake. Napakawalang bahala. Napakahina, ngunit naglakas loob silang salakayin tayo. Ang Ancient God Cheng Yun ay hindi maiwasang mapangiti ng malamig. Halos makuha na nila ang Moonlight Sky Bamboo, ngunit pinilit silang umatras ng tatlong Devil Yao God na ito. Natikman nilang lahat ang lakas ng mga Devil Yao God na ito. Ang kanilang mga pag-atake ay bahagyang mas malakas kaysa sa isang ordinaryong rank 8. Ang tatlong Devil Yao Gods ay hindi natinag, ang kanilang hangarin sa pagpatay sa grupo ay halos nakikita. Swoosh swoosh. Ilang puting kislap ng liwanag ang bumaril pasulong. Bago pa man makapag-react ang Ancient God Cheng Yun, tinamaan na siya ng mga pag-ataking ito. Ang iba ay nakapag-react, ngunit ang tanging nagtagumpay sa pag-iwas ay sina Zhao Feng at Xin Huang. Ang bilis ng pag-atake. Ang Ancient God Resplendence ay tumawag sa alarma. Nabigo silang mapansin ang puntong ito habang nasa ilalim ng matinding pagsugpo sa time intent. Bilisan mo at patayin mo sila, kung hindi, hindi natin makukuha ang Moonlight Sky Bamboo. Ang Ancient God Cheng Yun ay sumigaw habang siya ay bumaril pasulong, nilaslas gamit ang kanyang palad. Boom! Nilinang ng Ancient God Cheng Yun ang wind intent, kaya ang palad na ito ay gumalaw ng may hindi kapani-paniwalang bilis. Ngunit ang tatlong Yao God na ito ay bahagyang inilipat lamang ang kanilang mga katawan sa kaliwa upang madaling makaiwas sa pag-atake. Samantala, ang iba sa grupo ay naglunsad din ng isang salvo ng mga pag-atake upang maalis ang tatlong Yao God na ito. Boom! Swoosh! Ang hangin ay napuno ng mga pag-atake na lumilipad pabalik-balik. Ang tatlong Yao Gods ay lumundag at humabol sa mga maliliit na butas sa pagitan ng mga pag-ataking ito, iniiwas ang bawat pag-atake at lumilitaw na ganap na hindi nasaktan. Bagkus, ang mga kalaban nila ang unti-unting nag-iipon ng mga sugat. Ang tatlong Devil Yao Gods ay nagkaroon ng napakabilis na pag-atake na hindi maiiwasan maliban kung ibibigay ng isa ang lahat ng kanilang lakas sa paggawa nito. Kalokohan. Ang sitwasyong ito ay nagdulot sa kanilang lahat ng pakiramdam na medyo napigilan. Nako, ang tatlong Devil Yao God ay mabilis lang kumilos, sa parehong antas ng instant movement. Ang instant movement ay nangangailangan ng oras upang maisigawa, ngunit ang tatlong Yao God na ito ay likas na pinagkalooban ng ganitong bilis. Ang mga Yao God na ito ay kumilos ng napakabilis na kahit na ang pagsali sa kanila sa malapit na labanan ay hindi kapani-paniwala. Mahirap i-lock ang mga ito gamit ang mga diskarte sa I-Bloodline. Walang magawang ngumiti si Zhao Feng. Ang tatlong Yao God na ito ay napaka-perceptive din, at sa sandaling naramdaman nilang sinusubukan ni Zhao Feng na kulong sa kanila, mabilis silang lalayo. Anong hindi kapani-paniwalang bilis? Ito kaya ang light race ng nangungunang 10,000 race. Nagulat si Xin Huang sa kanyang sarili. Ang rank 7th light race ay gumamit ng kapangyarihan ng oras. Taglay nila ang pinakamabilis na bilis sa fan universe, at walang sino man ang makakapaghambing. Ngunit ang light race ay hindi mga Yao Gods, at ang kanilang panlabas na anyo ay ganap na naiiba sa mga Devil Yao God na ito. Samantala, ang tatlong koponan ng Ancient Soul Hall,
pagkatapos gumawa ng maikling sweep ng Giant God Race Treasury, ay naghiwalay upang ipagpatuloy ang paghahanap sa grupo ni Xin Wuang. Huwag mong hayaang mahuli kita, dahil kapag tapos na ako sa iyo, magmamakaawa ka para sa kamatayan. Ang Ancient God JLC ay may malungkot na ekspresyon. Nasa bingit na niya ang pagkuha ng Ancient God Seal at ibigay ang pinakadakilang serbisyo sa misyong ito, ngunit sa halip, ang pagkana ni Xin Wuang at Zhao Feng ay naging dahilan upang mapalibutan at atakihin ang kanyang koponan ng dalawang grupo ng mga Yao Gods, na naging sanhi ng pagkawala ng lahat ng kanyang dignidad sa harap ng Ancient God Destruction Flow. Halos hindi pa tapos magsalita ang Ancient God JLC nang magsimulang kumislap ang bowl ang kristal sa kanyang kamay. Malapit lang. Nagulat ang Ancient God JLC. Medyo nagulat din ang iba pang miyembro ng Ancient Soul Hall. Hindi nila inaasahan na magiging napakabuti ng kanilang kapalaran na muli nilang mahahanap ang lokasyon ng kanilang target. Elder, hindi mo ipinapalam kay Yu Heng? Tanong ng rank 9 Ancient God ng kanyang team. Iniutos ni Yu Heng na, kapag natuklasan ang lokasyon ng Ancient God Seal, kailangan niyang ipaalam kaagad. Huwag magmadali. Nag-alinlangan sandali ang Ancient God JLC bago sinabi. Kung matagumpay niyang maibabalik ang Ancient God Seal sa pagkakataong ito, mabibigyan siya ng malaking gantimpala. May isa pang dahilan. Ang kanyang mortal na kalaban na Ancient God Destruction Flow ay nasa team ni Yu Heng, at ayaw niyang makinabang ang Ancient God Destruction Flow mula sa kanyang pagtuklas. Kung mareresolba natin ito sa ating sarili, ang merito ay magiging atin lahat. At kung mahihirapan kami, maaari pa rin naming ipaalam sa kanila mamaya. Sa sandaling idinagdag ng Ancient God JLC ang komentong ito, sumang-ayon ang iba pang dalawang miyembro. Ang pangkat ng Ancient God JLC ay mabilis na lumipad sa direksyon na ipinahiwatig ng bowl ang kristal. Isang gusali ng Heaven's Legacy Race. Ang rank 9 expert ng Ancient Soul Hall ay gulat na tumawag. Paano magkakaroon ng gusali ng Heaven's Legacy Race dito? Gulat na bulong ng ibang miyembro. Naunawaan nila na ang Ancestral Legacy Treasury ay isang pribadong treasury ng Giant God Race, ngunit narito ang isang gusali ng Heaven's Legacy Race. Ito ay maliwanag na ang treasury na ito ay may hindi pangkaraniwang background. Dapat nasa loob sila ng gusali ng Heaven's Legacy Race, naghahanap ng kayamanan. Nagulat ang rank 9 Ancient God. Ang Heaven's Legacy Race ay nag-iwan ng mga sangay ng pamana nito na nakakalat sa fan universe, at mayroong parehong malaki at maliit na kayamanan sa loob ng mga ito. Ang isang mataas na antas na dimensyon tulad ng Ancestral Legacy Treasury ay halos tiyak na tahanan ng isang hindi pangkaraniwang pamana ng Heaven's Legacy Race. Ang pag-aaway na ito ay hindi maiiwasan. Malungkot na ngumiti ang Ancient God JLC at pagkatapos ay inakay ang kanyang koponan pasulong. Bago sila makalapit sa gusali, naramdaman nila ang nakakagulat na mga alon ng divine power at ang mga tunog ng labanan, kaya bahagyang bumagal sila. Sa loob ng gusali ng Heaven's Legacy Race, ang tatlong napakabilis na Devil Yao Gods ay umalis sa grupo ng Giant God Race na labis na inis. Gumamit ng malakihang pag-atake upang ganap na i-lock ang mga lugar na maaari nilang iwasan. Mungkahi ni Zhao Feng. Ang mungkahing ito ay agad na sinang-ayunan ng lahat. Ang tatlong Devil Yao Gods ay kumilos ng masyadong mabilis, ngunit ang mga hangganan ng lugar na ito ay naghihigpit sa kanilang kalamangan. Water Lightning Illusion Domain. Pinaandar ni Zhao Feng ang kanyang kaliwang mata at nagpakawala ng lambat ng kidlat. Habang lumalawak ang enerhiyang ito ng kidlat, sinisipsip nito ang nakapalibot na water intent upang maging isang napakalaking lambat na kidlat ng tubig na nagsasara sa mga landas ng pag-urong para sa tatlong Devil Yao Gods. Gumamit din ang mga miyembro ng Giant God Race ng sarili nilang malakihang pag-atake. Ang tanging kakaibang katangian ng mga Devil Yao God na ito ay ang kanilang hindi kapani-paniwalang bilis, ngunit ang kanilang mga depensa ay medyo katamtaman. Sa harap ng magkasanib na pag-atake na ito, mabilis silang napatay. Sa wakas na alis na namin sila. Bumantong hininga ang Ancient God Cheng Yun at pagkatapos ay bumalik sa Moonlight Sky Bamboo. Ngunit sa sandaling ito, tatlong malalakas na enerhiya ang lumitaw sa labas ng gusali ng Heaven's Legacy Race. Hahaha, sa amin ang Moonlight Sky Bamboo. Amin din ang buhay mo. Malakas na tumawa ang Ancient God JLC.
Natalo sila noong nakaraan, ngunit ngayon, hindi lamang nila natuklasan si Zhao Feng at ang iba pa, natagpuan din nila ang Time Intent Cultivation Treasure na Moonlight Sky Bamboo. Ito ay isang dobleng ani. Ibang tao na. Napangiti si Ancient God Resplendence. Medyo pangit din ang mga ekspresyon ng iba. Sa loob ng gusaling ito, nahahadlangan ang kanilang mga sentido, na pinipigilan nilang malaman kung ano ang nangyayari sa labas hanggang sa huli na ang lahat. Sila ay mga miyembro ng Ancient Soul Hall. Natigilan Ancient God Sundermount. Hindi ba kailangan ng Ancestral Legacy Treasury na ma-access ang Ancient God Seal? Paano kaya lumitaw ang mga miyembro ng Ancient Soul Hall dito? Narito ang mga tao ng Ancient Soul Hall. Si Xin Huang at Zhao Feng ay natigilan din at hindi makapaniwala. Paano ito nangyari? Ang Ancient God Cheng Yun ay nanginginig, ang kawalan ng pag-asa sa kanyang mukha. Kanina, noong malapit na nilang makuha ang mahalagang Moonlight Sky Bamboo, ang tatlong Devil Yao Gods ay lumitaw upang gumawa ng gulo. Ngayon, pagkatapos nilang harapin, isang mas malaking panganib ang lumitaw. Bagamat tatlo lang ang kalaban, hindi iyon kakayanin ng kanilang grupo. Ang kalahating hakbang na God Lord lamang ang maaaring mangibabaw sa larangang ito ng digmaan. King of Gods, Kabanata 1368. Paglabas upang itaboy ang kaaway. Ang Giant God Race ay may kalamangan sa mga numero, ngunit ang kalahating hakbang na God Lord of Ancient Soul Hall ay sapat na makapangyarihan upang madaling durugan ang sinuman sa ilalim ng rank 9. Ang tanging taong may kakayahang pigilan ang Ancient God JLC kahit ilang sandali ay si Xin Huang, ngunit ito ay kung ganap na ay activate ni Xin Huang ang kanyang bloodline at ginamit ang lahat ng kanyang trump card. Paano naging ganito? Paano kaya sila nandito? Nakatadhana ba ang Giant God Race na hindi na muling bumangon? Nawalan ng pag-asa si Ancient God Resplendence. Naniniwala siya na ang lugar na ito ay nakahiwalay sa Ancient Desolate Realm of Gods. Hanggat nakakaipon sila ng sapat na mapagkukunan, maaari silang bumalik sa kanilang lahi at dahan-dahang magpahinga at gumaling. Sa dahan-daang pag-unlad ng kanilang lahi, tiyak na isang araw ay malalampasan ang Ancient Soul Hall. Gayunpaman, sa hindi inaasahan, ang pagtugis ng Ancient Soul Hall ay umabot pa sa Ancestral Legacy Treasury. Itong tatlong miyembro ng Ancient Soul Hall ay imposible na nilang harapin. Sino ang nakakaalam kung gaano karaming iba pang mga eksperto ng Ancient Soul Hall ang nasa lugar? Paano ka nakapasok? Prangka na tanong ni Xin Huang, malungkot ang kanyang ekspresyon. Ito ang pinakamalaking tanong sa kanyang isipan. Ang mga malapit ng mamatay ay hindi na kailangang malaman pa. Bahagyang ngumiti ang Ancient God JLC. Sa totoo lang, ang alam lang niya ay nakarating sila dito sa pamamagitan ng teleportation array na ginawa ng God Lord Stellar Aspect. Ang God Lord Stellar Aspect at si Yu Heng ay may mahiwagang pinagmulan. Malamang, ang God Lords of Ancient Soul Hall lang ang nakakaalam kung ano ang tunay na nangyayari. Palihim, nagmensahe ang Ancient God JLC sa dalawa pang Ancient God. Agad na salakayin si Xin Huang. Ang pagkuha ng Ancient God Seal ay pinakamahalaga. Habang ang mga miyembro ng Giant God Race ay nawalan ng pag-asa, si Zhao Feng ay mahinhin na sinuri ang tatlo. Ito kaya ang mga tao na lumitaw malapit sa dalawang grupo ng Yao God noon. Naalala ni Zhao Feng ang eksena noon. Noong panahong iyon, ang dalawang pinakamataas na rank 9 Yao Gods ay nakatuklas ng iba pang tao at nagpasyang umalis ng magkasama upang palayasin sila. Isang kalahating hakbang na God Lord lang ang makakatanggap ng ganoong tugon mula sa dalawang grupo ng Yao God. Buzz. Ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay dahan-daang lumingon habang nakatutok siya sa Ancient God JLC. Unti-unti, nahayag kay Zhao Feng ang kalagayan ng katawan at kaluluwa ng Ancient God JLC. Ito talaga ay sila. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng. Ang mga pinsala sa trio na ito ay hindi pa ganap na gumaling. Ito ay partikular na ang kaso para sa Ancient God JLC. Siya ay nakakonsumo ng labis na dami ng enerhiya ng dugo, at ang kanyang soul origin ay malinaw na medyo mahina at hindi sa pinakamataas na pagganap nito. Xin Huang, makinig ka sa akin. Walang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Zhao Feng habang nagme-message kay Xin Huang.
Itinatago ng Ancient God Jalsi at ang kanyang mga miyembro ng koponan ang kanilang mga pinsala upang hindi mapansin ng mga miyembro ng Giant God Race, kaya, ang mga miyembro ng Giant God Race ay naniniwala na wala silang pagkakataong manalo at nahihirapan pa silang mag-ipon ng determinasyon na lumaban. Ibigay ang iyong buhay. Ang Ancient God Jalsi ay sumigaw, at sa pamamagitan ng isang kumpas ng kanyang palad, nagpadala siya ng isang itim na sinag ng liwanag. Sa itim na liwanag na ito ay isang ganid at kakaibang buwaya. Ito ang Soul Beast ng Ancient God Jalsi. Umindayog ang katawan ng Ancient God Jalsi habang sinasamahan niya ang kanyang Soul Beast sa pag-atake sa Ancient God Resplendence. Sa kabilang panig, ang iba pang dalawang miyembro ng Ancient Soul Hall ay naglabas ng kanilang sariling Soul Beasts. Magaling. Magkunwaring inaatake ang iba at pagkatapos ay palibutan si Xin Huang at Pak Xia. Ang Ancient God Jalsi ay tumawa sa sarili. Alam nilang lahat ang lawak ng kapangyarihan ni Xin Huang, at labis siyang nakakatakot kung ilalabas niya ang kanyang buong lakas. Si Xin Huang din ang tanging taong may kakayahang makipaglaban sa Ancient God Jalsi sa larangang ito ng digmaan. Hanggat maaari siyang patayin, ang iba ay hindi dapat ikabahala. Kung ang Ancient God Jalsi ay nasa pinakamataas na lakas, kaya niyang direktang patayin si Xin Huang. Nako, hindi ganoon kadaling gumaling ang mga sugat sa kanyang soul origin. Kaya, ginamit niya ang planong ito upang madagdagan ang kanyang mga pagkakataong magtagumpay. Ngunit tulad ng pag-atake ng mga eksperto sa Ancient Soul Hall, si Xin Huang ay sumabog pasulong. Boom! Isang nakakatakot na sinaunang bloodline ang lumabas at nakipagsagupaan sa tatlong miyembro ng Ancient Soul Hall. Habang ina-activate niya ang kanyang Giant God Race bloodline, nagpakawala rin si Xin Huang ng mga defensive secret arts mula sa kanyang mga kamay. Agad na lumitaw ang isang 5 kulay na screen sa pagitan ng kanyang mga palad. Paano? Napangiwi ang Ancient God Jalsi sa hindi makapaniwala. Parang hinulaan ni Xin Huang ang kanyang plano, agad na inilabas ang kanyang buong kapangyarihan at sumugod upang salubungin sila. Ang kanyang mga diskarte sa pagtatanggol ay pinamamahalaang lubos na pahinain ang mga pag-atake ng Ancient Soul Hall. Boom! Habang nabangga ni Xin Huang ang trio ng Ancient Soul Hall, biglang lumaki ang kanyang katawan. Isang napakalaking higanti ang lumitaw sa labas ng gusali ng Heaven's Legacy Race, na naging dahilan upang manginig ang buong mundo. Whoosh! Whoosh! Ang tatlong miyembro ng Ancient Soul Hall ay pinalipad ng malayo bago sila tuluyang nakapagpatatag. Maliban sa Ancient God Jalsi, ang dalawa pa ay namutla, tumutulo ang dugo mula sa kanilang mga labi. Ang Ancient Soul Hall ay dalubhasa sa soul daw habang ang Giant God Race ay pinagkalooban ng hindi kapanipaniwalang pisikal na katawan. Bukod dito, si Xin Huang ay partikular na may napakakapal na Giant God Race na bloodline. Dahil dito, sa isang direktang sagupaan tulad noon, ang tatlong miyembro ng Ancient Soul Hall ay napaatras ni Xin Huang. Paano ito nangyari? Malinaw na mayroon kaming kalamangan, kaya dapat ay pasibo nilang depensahan. Ang pinakamataas na rank 8 Ancient God ay natigilan. Bukod dito, ang ibang mga miyembro ng Giant God Race ay talagang mukhang nalulumbay at natatakot, lubos na walang gana na lumaban. Napansin nila ang aming mga pinsala. Nagdilim ang ekspresyon ng Ancient God Jalsi. Matapos ipadala ang trio ng Ancient Soul Hall na lumipad si Xin Huang pasulong at inilabas ang isang daliri. Ang daliring ito ay sadyang napakalaki, parang bundok na umaakyat sa langit. Inipon nito ang lahat ng enerhiya sa katawan ni Xin Huang, pinagsama ito kasama ng 5 elements intent, at durog pasulong. Isang rank 9 Ancient God lamang. Kahit na nasugatan ang matandang ito, ang pagpatay sa iyo ay kasing simple ng isang pitik ng daliri ko. Ang Ancient God Jalsi ay nagalit. Ang kanilang plano ay ganap na umusok, at sa halip ay si Xin Huang ang nakahuli sa kanila. Ito ay nagpagalit sa kanya ng labis. Ngunit halos hindi na siya natapos sa pagsasalita nang may naramdaman ang Ancient God Jalsi, at nanlabo ang kanyang mga mata. Ang nag-charge na si Xin Huang ay biglang iniling ang kanyang ulo sa gilid. Sa likuran niya, lumitaw ang isang panaginip na pilak na mata, na nakaharap sa trio mula sa Ancient Soul Hall. Iyan ay
Isang lihim na sining na katulad ng space transference ay. Ang rank 9 Ancient God ay tumawag sa alarma. Ang napakalaking katawan ni Xin Huang at napakalaking bloodline na enerhiya ay ganap na nakatago sa space transference ay sa kalangitan. Tribulation Lightning Eye Flame. Sa kanyang Eye of Heaven state, pinakawalan ni Zhao Feng ang kanyang Tribulation Lightning Eye bloodline technique. Ang target niya ay walang iba kundi ang Ancient God JLC. Kamakailan lamang ay pumasok si Zhao Feng sa rank 8, at habang maaari niyang labanan ang isang rank 9 Ancient God, kung gusto niyang pumatay ng isa, kailangan niyang gamitin ang kanyang origin energy at ilan sa kanyang mga trump card. At ang Ancient God JLC ay isang half-step God Lord, sa mas mataas na antas kaysa sa rank 9 Ancient God. Sa harap ng gayong kalaban, hindi nang ahas si Zhao Feng na maging pabaya at inatake siya ng lahat ng lakas na maaari niyang tipunin. Ilang sandali lang ang nakalipas, tinanggal niya ang selyo sa kanyang origin energy. Bilang karagdagan, ang mga diskarte sa Eye bloodline ni Zhao Feng ay lubos na pinalakas sa estado ng Eye of Heaven. Crack! Isang baluktot na apoy ng kidlat ang sumabog sa kaluluwa ni Ancient God JLC. Ang hindi mabilang na mga kidlat ay nagdulot ng kalituhan sa kanyang kaluluwa, ang enerhiya ng mapangwasak na kidlat na naging dahilan upang manginig sa takot ang dalawa pang Ancient God. Kung sila ang kukuha ng Eye bloodline technique na ito, sila ay maaaring patay o mabigat na nasaktan. Ang tinamaan ng Tribulation Lightning Eye Flame ay nabasag ang tren ng pag-iisip ng Ancient God JLC sa loob ng ilang sandali. Sa panahong ito, dumating ang pag-atake ni Xin Huang. O hindi. Ang iba pang dalawang Ancient God ay nagulat at gumamit ng mga diskarte sa pagtatanggol upang protektahan ang Ancient God JLC. Boom! Bang! Ang daliri ni Xin Huang ay umaban, pinuputol ang mga hadlang ng divine power na inilagay sa harap ng Ancient God JLC. Ang Ancient God JLC ay itinapon din pabalik ng ilang libong li. Nako! Nang ang pag-atake ni Xin Huang ay tumama sa Ancient God JLC, medyo nagsimula na siyang gumaling at nagawang pakilyusan ang kanyang divine power upang protektahan ang kanyang sarili mula sa karamihan ng pinsala. Matapos gawin ang kanyang bahagi, hindi pinansin ni Zhao Feng ang Ancient God JLC at nagmamadaling bumalik sa gusali. Hindi pa rin tapos. Kumunot ang mga kilay ni Zhao Feng. Habang sila ni Xin Huang ay lumipat, sinabihan niya ang Ancient God Resplendence at ang iba pa na alisin ang Moonlight Sky Bamboo sa lalong madaling panahon, ngunit hindi pa sila nagtagumpay. Mio. Nakangiti ang munting pas ang magnanakaw na parang sinasabi, sa huli, siya pa rin ang dapat gumawa ng lahat ng gawain. Swish. Sa isang kulay pilak na kulay abo na kislap ng liwanag, lumitaw ang maliit na pas ang magnanakaw sa harap ng Moonlight Sky Bamboo. Yung pusa. Hindi ito apektado ng panunupil ng lugar na ito. Ang Ancient God Resplendence ay nagalak. Ang munting pas ang magnanakaw ay tunay na hindi naapektuhan ng pagsugpo ng dimensyong ito, ngunit ang enerhiya ng oras na ibinubuhos ng Moonlight Sky Bamboo ay lubhang kakilakilabot. Kahit ang munting pas ang magnanakaw ay medyo naapektuhan. Gayunpaman, mabilis pa rin itong nakalapit sa Moonlight Sky Bamboo, inagaw ito gamit ang isang sweep ng paa nito. Sa sandaling ito, isang pagsabog ng enerhiya ang nagmula sa malayong abot tanaw. Papuputukan ko kayong lahat. Ang Ancient God JLC ay umungal habang siya ay sumugod sa isang itim na alon. Magtago ka sa loob. Sabi ni Zhao Feng. Ang grupo ay tumakas ng mas malalim sa gusali ng Heaven's Legacy Race. Ang grupo ay nagtagumpay lamang sa pagtulak pabalik sa Ancient God JLC sa pamamagitan ng paghuli sa kanya sa pamamagitan ng sorpresa, ngunit hindi nila nagawang masaktan siya ng ganoon. Bukod dito, ang Ancient Soul Race ay bihasa sa bilis, at ang Ancient God JLC ay isang half-step God Lord, na walang alinlangan na siya ang pinakamabilis na tao na naruroon. Kung tatakas lang sila, siguradong maaabutan niya. Kaya, ito ay isang mas mahusay na pagpipilian upang itago sa loob ng gusali ng Heaven's Legacy Race. Sumunod ka sa akin. Diretsyong sabi ni Zhao Feng. Noong ginagawa niya ang desisyong ito, halos inis kanya ang gusali at natuklasan na napakalaki nito. Sa kanilang pagtakas, nakita nila ang maraming time-type cultivation resources na lumalaki sa iba't ibang lugar, ngunit wala sa kanila ang kasing halaga ng Moonlight Sky Bamboo. Ang pagliligtas sa kanilang mga buhay ay mas mahalaga,
kaya't wala silang oras upang tipunin ang mga mapagkukunang ito. Bukod pa rito, ang paglapit sa mga mapagkukunang ito ay magdudulot sa isang tao na maapektuhan ng time intent na ipinalabas nila. Malamang na maabutin ng Ancient God JLC bago pa man nila matapos ang pagtitipon ng isa sa kanila. Maliban sa mga mapagkukunang ito, mayroon ding mga Devil Yao God na iyon. Kapag nakita ng mga Devil Yao God na iyon ang grupo ni Zhao Fang, agad silang magpapakita ng ganid at galit na galit. Ipaubaya mo sila sa akin. Pumunta si Xin Huang sa likuran ng grupo, pinasigla ang kanyang bloodline, inilipat ang kanyang divine power, at nagpaputok ng 5 kulay na screen ng liwanag upang harangan ang mga pag-atake ng Devil Yao Gods. Sa kabutihang palad, ang mga Devil Yao God na ito ay hindi masyadong malakas, kaya si Xin Huang lamang ay sapat na upang harapin sila. Mio. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay biglang tumalon mula sa balikat ni Zhao Fang at sa gilid. Anong balak ng pas ang iyon? Agad na tanong ng Ancient God Cheng Yun. Hawak ng munting pas ang magnanakaw ang Moonlight Sky Bamboo, kaya ayaw niyang makitang may mangyari dito. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay naging 4, at ang mga katawan nito ay nagsimulang tumalon sa paligid ng lugar. Ang kulay pilak na kulay abo na liwanag ay umaagos sa paligid ng kanyang mga paa habang ito ay nagkukumahog sa paligid. Ang kulay abo at madilim na silid ay biglang nagsimulang kumislap sa madilim na liwanag, na naglalabas ng hindi maipaliwanag na lamig. Swish! 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 Dumating ang 3 humahabol mula sa Ancient Soul Hall. Bigla. Whoosh! Boom! Maraming butas ang biglang lumitaw sa mga dingding ng koridor, na nagbuga ng itim na apoy na lumikha ng napakalaking lambat ng apoy. Mag-ingat! Namutla ang Ancient God JLC, ngunit huli na ang kanyang babala. Arg! 2 kalapit na Devil Yao Gods ang agad na nilamon ng apoy at nasunog hanggang sa abo. Ang trio mula sa Ancient Soul Hall ay nahuli din sa napakalaking lambat na ito ng itim na apoy. Nagsimulang masunog ang kanilang mga katawan, at maging ang kanilang mga kaluluwa. Gago! Isa itong mekanikal na bitag ng Heaven's Legacy Race. Maririnig ang galit na galit habang ang 3 ay napilitang tumigil at patayin ang nakakatakot na itim na apoy.